Kami ang nakakita, nakawitness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Iniimbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Valeroso na halos 2 buwan nang nawawala. Hello mga kadonatics, nako, nakakatakot to. Bakit? Isa kasi sa mga witnesses laban kay Dilimaw, missing ngayon for few days na at kahapon nang ibinalita. Isa sa mga reasons talaga mga kadonatics kung bakit nakulong tong si Dilimaw. Dahil sa witness na to, aside kay Kerwin Espinosa, kay Junel, etong witness na to is a very strong one at nagpapatunay talaga na si Laila Dilimaw ay involved sa droga at isang protector. Way back 2022, sinabi niya sa interview na nagtatago siya kasi nahanap siya ng kampo ni Dilimaw. Ngayon, nung 2023 na naman mga kadonatics, nag-change siya ng statement kaya nakalabas siyang si Dilimaw. Allegedly for 30 million pesos. At ngayon, missing na siya. Eto, panoorin natin ang balita. Iniimbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Valeroso na halos 2 buwan nang nawawala. Kinumpirma na ng PNP ang napapaulat sa social media tungkol sa umano'y pagkawala ni retired Police Brigadier General Jerry Valeroso. Isa sa mga tumayong witness laban kay dating senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila Dilima sa isa sa kanyang drug cases. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, naipablotter ito sa Malabon ng anak niya noong April 10. At sinabi raw nito sa anak na may ikinakabit silang CCTV sa lugar pero kalaunan ay hindi na ito makontak. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil, iniimbestigahan na ito. Pa-check lang namin kung paano nangyari yun. I will give you updates po. Base sa nakuhang impormasyon ng Billionaire News Channel, may tracker team na mula sa Malabon PNP ang nagpunta sa Cavite para maghanap ng CCTV footage. Kung hindi ibinalita ng Billionaire News mga kadonatics, hindi ko malalaman na nawawala na pala ng 2 months na. Hindi ko nakita sa GMA, sa ABS-CBN, maybe I'm wrong, hindi ko nakita. Pero wala talaga, hindi naging viral to. 2 months na palang nawawala. At alam niyo ba sa interview niya, sinabi niya mga kadonatics na pinabayaan na sila ng DOJ. Hindi na sila binigyan ng protective witness. Nako naman. Sa lumabas kasing post sa social media, hapon noong April 6 huling nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Kawit, Cavite. 4 na araw naman ang nakalilipas nang mag-post ang nagpakilalang asawa nito na si Nida Valeroso. Humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang asawa. Wala na to. Dead ball na to mga kadonatics. Pinatay na to. And sino ang nasa likod? Well, I'm not gonna mention names. Nakausap namin siya pero tumangging magpa-interview. December 2023 nang bawiin ni Valeroso ang kanyang testimonya laban kay Dilima. Sa kanyang pag-recant, sinabi niyang matagal na niya itong gustong gawin. Pero dahil sa takot para sa sariling buhay at sa kanyang pamilya, nawalan siya ng lakas para umatras. Panoorin natin yung interview niya noong 2022. Dito malalaman natin yung detalye. You just have to listen mga kadonatics. Possibly, may mga hint kung bakit siya nawala at kung sino yung mga taong nag-orchestrate ng kanyang pagkawala. Tara, panoorin natin. Well, ito, kasalukuyan, nagtatago pa rin, iwas-iwas. Dahil up to now, hinahanap talaga ako ng tropa ni Senator De Lima para bumaliktad. Nako naman, bistado. Hinahanap ng kampo ni Dilimaw para bumaliktad. Grabe. Bakit nakaupo tong anak bayan sa House of Representatives ngayon? May napaka-strong case itong si Dilimaw. Bakit naproklama? While yung dalawang party list na ally ng mga Dutertes, mga kadonatics, at least they're supporting Dutertes, sinuspinde. Na-surprise ba kayo na dalawa ng testigo laban kay Senator Laila Dilimaw ang nagpahayag na pag-atras sa kanilang testimonya, sir? Oh no, dalawa na palang testigo ang nagbumaliktad. Ito yung pangatlo. Isa doon si Kerwin Espinosa mga kadonatics. Sarap suntukan itong si Dilimaw kung makapagsalita. Naku, akala mo kung sinong santo. Pero deep inside mga kadonatics, grabe kaitim yung budhi. Na silang bumaliktad eh. Tatlo na sila. Ano masasabi niyo doon, sir? Well, actually yan eh. Para sa akin kasi, at ito naman talagang katotohanan. At kahit sinong tao naman na testigo, malagay sa katayuan namin, ganun ko ba hinahina ang paninindigan mo? Talaga ganun mangyayari na atras ka. Paano yan kasi? Pinabayaan kasi sila ng pinabayaan kami ng Department of Justice na ang pangako sa amin noon before kami magtestigo ay kami susuportahan
isisecure nila yung safety namin, including our family. At kung ano yung kahilingan pa namin para sa kaligtasan namin, kanilang ibibigay ito kaagad. Pero so far, magsi 6 years na kaming mga nagtitiis. Nisin ko, wala naman sila na itutulong sa amin. Lumapit na rin ako sa Department of Justice para humingi ng tulong. Ang problema, tinalikuran din nila ako. Wala. Kumbaga sa hindi sila makakatulong sa aming mga testigo. Contrary, yung nasa batas na dapat ang isang testigo ay... Wait, alagang-alaga to sila sa panahon ni Tatay Digong eh. Nung nagpalit ng administration mga kadonatics, kawawa sila. Sino yung DOJ secretary? Sinusuportahan ng gobyerno. Isisecure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kaming as witness, pinabayaan na kami. And aside from that, sila pa nagagalit pa sila sa amin. Marami pa silang nasasabi sa aming mga testigo. Saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganyan? At this is a bad precedence. Sino pa magtitestigo in favor of the government kung ganitong gagawin palagi ng Department of Justice? Grabe. Sa tingin niyo nagsisinungaling to? The way he speaks, yung seriousness niya sa mukha mga kadonatics, makikita mo talaga na totoong-totoo yung mga sinasabi niya. Kaya nung bumaliktad siya last 2 years ago, noong 2023, alam na natin kung anong nangyari. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Gusto mo na rin bumaliktad? Itigil na pagtestigo mo? Paano ba to? Ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi ang paninindigan ko, kahit man hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure, kung ano yung nasabi ko, na-testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko, kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Based in his premises mga kadonatics, what made him void his previous statements? Ano kaya ang dahilan? Bakit talaga siya bumaliktad? Kasi dito pa lang nakikita na natin yung paninindigan niya. Baka tinakot yung pamilya? Maybe? O ano kaya? Di ba? Sir, saan papunta ang kaso ni Senator Laila de Lima ngayon? Well, kung tuloy-tuloy ang paglilitis, palagay ko naman magkakaroon ng convictions. Saka isa pa, sana naman wag nang madagdagan yung mga witnesses na umuurong, kasi the more na nadadagdagan yung mga witnesses na umuurong, humihina lalo ang kaso. So nakakapanghinayang kasi 6 years na kami nagtitiis Sa pagpapalit ng administration, sir, palagay mo ba ay makakalaya na rin si Senator Laila de Lima o mababaliwala na rin yung mga pinaghirapan? Sa tingin ko naman, dahil cases yan hindi mapapalaya. Sa tingin ko hindi mapapalaya. Wag lang. Mali ka po, sir. Nakalaya na po. Ay, nako. Basahin natin yung caption sa baba. Retired Police Brigadier General Jerry Valeroso is reportedly missing. In 2016, he testified against De Lima in her drug case, but in 2023, he recanted his testimony in exchange of 30 million allegedly. Nako, 30 million daw. Lang uurong ang mga testigo. Marami pong hinihiling sa international community na palayaan na to. Well, kasi hinihiling nila kasi hindi nila alam yung gravity ng offense committed nung ni Senator De Lima. Hindi nila alam Saka isa pa, marami rin nagbabasa sa aming mga testigo. Sabi nila walang ebidensya. Paano nila sabihin walang ebidensya? Kami nga ang nakakita, kami mismong testigo. Wala naman sila noon doon, yung mga nagbabas. During that time na gumagawa sila ng krimen. Nilabot yung... Grabe. Tapos tingnan mo itong si De Lima magsalita mga kadonatics. Ay nako, parang hindi makabasag ng pinggan. Kaya maniniwala ako sa taong to at katatay Digong. Totoong-totoo talaga yun. Kahit anong mangyari, papaniwalaan ko sila. Kahit anong pang sinasabi ni De Lima mga kadonatics, wala nang maniniwala dyan. Nagiging DOJ Secretary pa yan si De Lima. Human Rights Secretary. What? And then, sino yung mga kasama niya ngayon? Sila Hontiveros, sila Bam Aquino, sila Kiko Panghilinan, Jokno at iba pa. Etong mga mga kadonatics. Of course, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kami ang nakakita, naka-witness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Ngayon, sir, nagbaliktad na nga yung tatlo. Kamo, paano yun, sir? Paano yun mangyayari yung bigat ng mga ebidensya ninyo? Well, tatlo, naman yan Meron pa naman natitirang 2 kaso sa tingin ko naman, hindi masyadong nakaka-apekto yung pagbaliktad ng 3 testigo. Tatlo pala. Well, mga kadonatics, ano sa tingin nyo?
Nakakatakot talaga ang Pilipinas, di ba? Tapos mga babae pa yan, mga kadonatics, ha? Involved sa drugs. Kung hindi naupo sa pwesto si Tatay Digong, never at never nating malalaman tong lahat na tong mga kadonatics. Nung pag-upo talaga ni Tatay Digong, doon talaga nalaman ang lahat-lahat. Grabe. Kung gaano kalala na yung Pilipinas. Kaya hulog ng langit talaga si Tatay Digong sa atin. Well, as of now mga kadonatics, nasa sa atin na talaga kung sino yung leader na dapat nating iupo for next presidential election. Kasi ang trajectory ng Pilipinas ngayon mga kadonatics, bumalik na naman tayo. Before Tatay Digong. Napansin nyo ba? Tahimik ito sila De Lima, Pinklawan, lahat, name it, wala silang sinabing hindi maganda sa administrasyong ito. Bakit? Pero nung panahon ni Tatay Digong, grabe kaingay itong mga to dahil nabulabog yung lungga nila. Thank you so much mga kadonatics. Ingat kayo palagi. Bye-bye.